Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano i-login online ang inyong mga SSS account number at pag-usapan na rin natin ang mga requirements at step-by-step process para makapag-login. Kaya tara, samahan niyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin kagaya sa akin Google Chrome, kaya i-click natin yan. At pagkatapos, i-search lang natin ang sss.gov.ph kasi ito po ang legit na website ni SSS. At pagkatapos, mapupunta na tayo sa website ni SSS. At dahil sa gusto nating magkaroon ng user ID at password, so kailangan nating mag-register. Pero take note guys, dapat nandito kayo sa member login at hindi sa employer's login kasi magkaiba po sila. So take note po, dapat nandito tayo sa member login, then i-click natin ang register dito sa baba. And may makikita kayong reminder, pwede nyo pong basahin lahat yan, pero later i-explain ko sa inyo kung ano yung mga kailangan gawin ninyo para makapag-register kayo at makakuha kayo ng user ID at password ninyo. Pero kung nabasa nyo na, punta na tayo dito sa baba, i-click lang po natin tong box katabi ng I certify para ma-checkan. At pagkatapos, i-click na natin ang proceed. At pagkatapos mapupunta na tayo dito sa online member user ID registration. So unang gagawin natin, ilagay lang po natin yung CRN number natin or SSS number. So ilagay nyo na lang po dyan. At pagkatapos yung ilagay, make sure po wala kayong makikita sa gilid na already registered. Kasi ang ibig sabihin nun, na-register na po yung account ninyo sa SSS Online. And next, punta naman tayo dito sa email address. Make sure po yung email address na ilalagay ninyo active at nabubuksan nyo po kasi magsasend po sila ng email doon. At kung pagkalagay ninyo ng email address at confirmed email address at may makikita kayong ganito sa gilid, email address has already been registered, ibig sabihin niya nagamit na po yung email address na nilagay ninyo. Or minsan din guys, try nyong i-delete yung pinakadulo doon sa .com. Yung M, minsan nag-auto-type tayo, may nakalagay na space dyan. Kaya try nyong i-delete yung space kung gagana ba. Pero kung hindi talaga gumana, magpalit na lang kayo ng email address and make sure active at nabubuksan pa rin ninyo. At next, punta naman tayo dito sa preferred user ID at confirm preferred user ID. Take note guys, tandaan nyo po itong user ID na gagawin ninyo kasi ito po yung gagamitin ninyo once mag-login kayo sa SSS Online account ninyo. At dapat po yung user ID na ilalagay ninyo, 8 to 20 characters po. May maliit na letra at malaki, tapos may numbers. Tapos wala siyang special characters except lang sa underscore. So kagaya sa akin, nilagay ko Dubs 1, 2, 3, 4. Malaki yung D, maliit yung A, B, Z. So pwede na po yan. May maliit at malaki, tapos may numbers. At next, punta naman tayo dito sa paglalagay ng last name, given name, middle name, suffix, date of birth, at address. So kung may mga special characters daw yung pangalan ninyo, middle name or last name ninyo, kagaya nitong nasa taas, yung example, mas maganda po pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar para doon na lang po magpagawa ng online account kasi hindi po kayo makakapag-register kung may mga special characters na kagaya niyan. At kung may suffix naman kayo, ilagay nyo na lang po dito kagaya ng junior, senior, the third, the fourth, ilagay nyo na lang po dyan. At pagkatapos punta na tayo sa birthday. So dito pumili lang kayo kung anong petsa, buwan at taon kayo pinanganak. At pagkatapos makikita nyo na po kung ilang taon kayo based sa date of birth na nilagay ninyo. Kagaya niyan, 24 years old. So kung okay na kayo dyan, i-click nyo na po ang okay. At pagkatapos, punta na tayo sa mailing address. So dito ilagay nyo po yung room number, house number, lot, block number, street, subdivision. At sa mga wala pong house number, street number, ganyan, wag nyo na pong lagyan. Kagaya sa akin, wala pong street at room number. Lot at block lang, tapos subdivision, yun lang po yung meron. So yun lang po yung finilapan ko. At dito sa baba, pumili lang kayo kung saan kayo nabibilong, sa Metro Manila ba or sa province. So kagaya sa akin, province yung napili ko, so select na tayo ng province name.
So dito hanapin nyo na lang po kung saan province kayo, then pagkatapos i-click nyo na lang. Kagaya sa akin, Davao del Norte, kaya yun po yung pinili ko. At pagkatapos, select na tayo ng city or municipality. So hanapin at i-click nyo rin po yung city or municipality kung saan kayo nakatira. At next, punta na tayo dito sa barangay. So mag-select kayo kung saan barangay kayo. At kung nakita nyo na, i-click nyo na lang po. At kung nakikita ninyo, automatic naman pong malalagay yung postal code dyan, depende na kung saang barangay, city or municipality at province ang pinili ninyo. At next, punta naman tayo dito sa foreign mailing address. Kung may foreign mailing address kayo, ilagay nyo na lang po dyan, pero pag wala, wag nyo na pong galawin yan. At ngayon, punta naman tayo dito sa paglalagay ng registration preference. Ito yung pinaka-importante sa lahat guys, kasi kung wala kang registration preference na kahit isa, hindi ka po makakagawa ng user ID at password sa inyong SSS online account. So para malaman kung ano-ano yung mga registration preference na kinakailangan nila, i-click lang natin tong select one. So paalala lang po sa mga gustong mag-register ng kanilang user ID at password, dapat meron kayo kahit isa sa mga registration preference na nandito. At dapat po may at least 1 month na posted contribution na po kayo bago kayo mag-register ng user ID at password ninyo. So take note po, dapat may at least 1 month na posted contribution kayo bago kayo mag-register. So ito po yung mga registration preference na kailangan ninyo kahit isa lang po para makakuha kayo ng user ID at password. Kung wala po kayo kahit isa sa mga to, wag na po kayong mag-register at pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch para ma-update po yung details ninyo. So una sa mga registration preference na kailangan ni SSS is yung ATM savings account number na naka-register sa kanila. Kung may mga savings account number kayo na link doon sa SSS account niyo, pwede niyo pong gamitin yan as registration preference. At kung wala naman kayo niyan, punta na tayo dito sa pangalawa, yung mobile number na naka-register sa pagkuha ninyo ng SSS number. So take note po, dapat yung cellphone number na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng SSS number. Hindi po pwedeng ilagay ninyo yung bago ninyong number ngayon kasi hindi pa po na-update sa system nila yan. At sa mga nagtatanong, paano daw kung hindi na-active yung mobile number na nilagay nila? So, itry nyo na lang pong ilagay yan kasi hindi naman po sila nanghihingi ng OTP. Basta naalala nyo pa yung mobile number na nilagay ninyo nung kumuha kayo ng SSS number. Kung wala naman kayo nung una at pangalawa, punta na tayo dito sa pangatlo, ang UMID card. So, take note guys, para lang po ito sa may mga UMID card na. So, pwede nyo pong gamitin yung UMID card ninyo as registration preference. So kung UMID card yung gagamitin ninyo, may dalawang option po kayo. Pwede nyo pong gamitin yung UMID card PIN code. Yung PIN code po makikita sa likod ng UMID card ninyo. At ang pangalawa is yung mother's maiden name na nilagay ninyo sa UMID card application form or E6 form. So pwedeng isa lang po yung ilagay ninyo yung PIN code or yung mother's maiden name kung na-select ninyo ang UMID card. At kung wala talaga kayo nung tatlong nabanggit ko at employed naman kayo, itry nyong ilagay yung employer ID. Humingi po kayo sa mga employer ninyo ng SSS ID nila para ilagay nyo po sa employer ID or household employer ID number. At kung wala pa rin kayo ng mga nabanggit ko, pwede nyo pong gamitin ang payment reference number or payment receipt transaction number. Kung nakapagbayad kayo sa SSS at may resibo kayo, pwede nyo pong gamitin yung transaction number na nandoon. At kung wala pa rin, punta na tayo dito sa pang-anim is yung date of loan with existing loan balance. So take note po, dapat may existing loan balance kayo. Kung naalala nyo yung existing loan balance niyo kung kailan kayo kumuha, anong petsa yon, pwede nyo pong gamitin yon as registration preference. At kung wala pa rin kayo sa lahat ng mga nabanggit ko, punta na tayo dito sa pang-pito, yung transaction number na makikita ninyo nung pagkuha ninyo ng UMID card application. So, para lang po ito sa December 10, 2020 onwards. Yung December 9 below, hindi na po pwede yan. So, para sa mga transaction number sa pagkuha ng UMID, take note po, para sa lang po ito sa December 10, 2020 pataas na. Yung December 9, 2020 pababa, hindi na po pwede ma-recover. At ang panghuli, pala po ito sa may
monthly pension na natatanggap kay SSS, kung may check number kayo nun, pwede nyo pong gamitin as registration preference para makapag-register kayo ng user ID at password ninyo. At sa mga nagtatanong paano daw kung wala sila kahit isa sa mga nabanggit kong registration preference na kailangan ni SSS, ang mai-advise ko sa inyo, wag muna kayo mag-register dito, pumunta na lang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch sa inyong lugar, i-update nyo po yung details niyo, yung cellphone number, yung email address niyo. Lahat po ng pwedeng i-update, i-update nyo na po doon or pwede kayong magpatulong doon para makakuha kayo ng user ID at password ninyo. Pero kung meron naman kayong registration preference, kahit isa lang sa mga nandito, piliin nyo na lang po. Kagaya sa akin, ang ginamit ko is yung transaction number nung kumuha ako ng SSS number ko kasi may transaction number yon doon. So pagkatapos, maglalagay na ako ng transaction number dito. At kung okay na yung mga napili ninyo na registration preference at napilapan nyo na, i-click nyo na po itong box katabi ng I am not a robot. At pagkatapos, i-click nyo itong box katabi ng I accept the terms of service. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos, may makikita na kayong confirmation page. So, i-review nyo po lahat yung mga details na nilagay ninyo. And take note po, tama lahat ng mga spelling na nalagay ninyo at hindi po nagkakabaliktad yung last name, first name at middle name na nilagay ninyo. At kung okay naman po lahat, i-click nyo na ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito, do you want to continue? I-click nyo na lang po ang okay. So kagaya po ng sabi ko kanina, dapat active at nabubuksan yung email address na nilagay ninyo kasi magsasend po sila ng email. At sa mga hindi daw po nakatanggap ng email sa kanilang inbox, try nyo daw pong i-check sa spam or junk mail folders ninyo. Baka nandun po yung message ni SSS. So ganito po yung email na matatanggap ninyo. So makikita nyo po yung user ID dito pero tinakpan ko na lang po. At pagkatapos pwede na po kayong mag-register ng password ninyo kasi may user ID na kayo. Sa pag-register ng password, i-click nyo na lang po itong kulay blue na clicking here. And then mapupunta na kayo sa paglalagay ng last 6 digit ng inyong SSS number or CRN number. So take note po, last 6 digit ng inyong SSS number. So kagaya ng SSS number ko, yung last 6 digit is 504979. Kaya yun po yung nilagay ko dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang submit. At mapupunta na tayo sa paglalagay ng preferred password at confirm preferred password. So take note guys, dapat magkatulad yung ilalagay ninyo dito and dapat nasa 8 to 20 characters. So minimum of 8 characters yung ilalagay tapos yung maximum niya is 20. At dapat wala kayong ilalagay ng mga special characters kagaya ng underscore, number sign, asterisk, ganyan. Dapat wala po kayong ilalagay. And dapat may maliit at malaking letra kayong ilalagay at may number. So make sure po madali ninyong matatandaan yung password na ilalagay ninyo. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang submit. At pagkatapos mapupunta na kayo sa pag-set up ng security questions. So napaka-importante po ng security questions guys kasi if ever nakalimutan nyo yung password ninyo, pwede nyo pa rin pong mabuksan yung account ninyo, sagutan nyo lang po yung tanong na nilagay ninyo, ilagay nyo po yung tamang sagot. So i-click nyo na lang po ang set up security questions. So ito yung mga tanong na kailangan ninyong pagpilian. So kailangan ninyong pumili ng dalawang tanong. So ito yung sasagutan ninyo, yung dalawang tanong na pinili ninyo. And make sure natatandaan ninyo yung sagot na ilalagay ninyo. So pwede pong tamang sagot or hindi tamang sagot yung ilalagay ninyo. Basta madali nyo na lang pong matatandaan. So kagaya sa akin, magkaiba yung tanong pero isa lang yung sagot ko. Pero nasa sa inyo na yan kung ano talaga yung sagot, yun yung ilalagay ninyo. Or ilalagay nyo na lang kung ano yung madali ninyong matatandaan. At kung nakapili na kayo ng tanong at nalagyan nyo ng mga sagot, pwede nyo na pong i-screenshot yan at kung okay na, i-click nyo na po ang submit. And then mapupunta na kayo sa paglalagay ng password. So kung ano yung password na nilagay ninyo kanina, yun po yung ilalagay ninyo dito. At kung okay na, i-click nyo na po ang confirm. At pagkatapos may makikita kayong ganito na successful daw yung pag-set up ninyo ng security questions. At may transaction number dito at date.
At may marireceive din kayong email na kagaya nito na successful daw yung pag-setup ninyo ng security questions. At pwede na kayong mag-login sa inyong SSS online account. So punta lang tayo sa ating mga search engine na ginagamit kagaya sa akin Google Chrome at pagkatapos i-type lang natin ang sss.gov.ph. At may makikita tayong ganito, hanapin at i-click lang natin ang member login. At may makikita tayong ganito, member login. So kailangan yung ilagay yung user ID na ginawa niyo kanina at yung password na ginawa ninyo. So pagkatapos ninyong malagay, i-click nyo na po ang sign in. At may makikita po tayong member survey consent. So i-click lang po muna natin ang maybe next time. After that, mapupunta na po kayo sa homepage ng inyong SSS online account. So pwede nyo na po makita yung total contribution ninyo. Or kung gusto ninyong mag-loan ng salary loan, makikita nyo na rin po, pwede kayong mag-apply dyan. Basta halos lahat na gusto ninyong malaman sa inyong SSS account, pwede nyo na pong makita dito.